Ating pong mensahe sa hapong ito ay kinuha po o hango sa mensahe ni Dr. Braden Hope at may title po itong o topic na The Promise of the Resurrection. At sa Heidelberg Catechism Lord's Day 22 at sa Isaiah 25 verse 8 at sa 1 Corinthians 15 verses 50 to 58. Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Jesucristo, sa pagpapatuloy natin ng ating pag-aaral sa Heidelberg Catechism, dumako tayo ngayong hapon sa Lord's Day 22, kung saan ipinahayag natin ang ating pananampalataya na muling pagkabuhay ng katawan at buhay na walang hanggan. Ito ang huling dalawang artikulo ng kredo ng mga apostol at itinuturo nito ang ating pansin sa hinaharap na inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa buong Catechism, nakita natin ang bawat doktrina ay nagtuturo sa atin na kay Jesucristo at sa kaaliwang tinatamasa ng mga mananampalataya dahil sa Kanya. Nakita natin ang bawat doktrina ay nagtuturo sa atin ng kaaliwang tinatamasa natin, mananampalataya dahil sa Kanya, hindi na iba sa linggo o ang linggo ng Panginoon na ito. Sa katunayan, dinadala tayo nito sa isa sa mga pinakanakaaliw na katotohanan sa buong kasulatan. Namumuhay tayo sa isang mundong puno ng pagdurusa, karamdaman, kabiguan at kamatayan. Araw-araw ay nagpapaalala sa atin ang kasalukuyang buhay na ito ay pansamantala lamang, sapagkat yan po talaga ang buhay ng tao. Ang buhay natin ay pansamantala lamang sa mundong ito, o tinatawag nga tayong strangers o mga dayuhan sa mundong ito, o pansamantala lang maglalakbay sa mundong ito. Nakikita natin ang paghina ng ating mga katawan, ang pagtanda ng ating mga mahal sa buhay, at sa kalaunan ay nakatayo tayo sa tabi ng mga libingan. Nagluluksa para sa mga nauna ng pumanaw, ang katotohanan ng kamatayan ay humaharap sa bawat isa sa atin. Handa man tayo o hindi, subalit hindi iniiwan ng salita ng Diyos ang kanyang bayan sa kawalan ng katiyakan. So malino po sa Ebanghelyo tungkol sa naghihintay sa mga kabilang kay Kristo. Tinatalakay ni Apostol Pablo ang paksang ito sa unang Korinto, Kabanata 15, kagaya po ng ating nabanggit kanina. Ang mga mananampalataya sa Korinto ay naharap sa mga katanungang tungkol sa pagkabuhay na magmuli. May ilan sa kanila na nag-aalinlangan kung bakit magkakaroon nga ba ng muling pagkabuhay. Pagkabuhay ng katawan, o ito yung ating katawan na muling bubuhayin ng ating Panginoon. Dahil sa impluwensya ng mga filosofiya ng salibutan, hindi nila maunawaan kung bakit bubuhayin pa ng Diyos ang katawan. Kaya sinulat ni Pablo ang kabanatang ito upang ipagtanggol at ipaliwanag ang doktrina ng muling pagkabuhay. Itinuturo niya sa kanila ang sariling pagkabuhay na magmuli ni Kristo bilang pundasyon ng kanilang pag-asa. At tinatapos niya ang kanyang paliwanag sa pamagitan ng pagpapakita ng maluwalhating hinaharap na naghihintay sa lahat ng mga mananampalataya. Habang pinag-aaralan natin ang kanyang mga salita kasama ng turo ng Lord's Day 22, makikita natin na binibigyan ng Diyos ang kanyang bayan ng malinaw na pagkaunawa tungkol sa muling pagkabuhay, katiyakan dahil sa tagumpay ni Kristo at kaaliwan sa pamamagitan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan.
Ngayong hapon po, mga kapatid, ay tatalakayin natin ang tatlong katotohanan ng ukol sa muling pagkabuhay. Bago yan, tayo po'y sumandaling manalangin o aming Panginoon. Kami po'y samahan ninyo sa pagbubulay-bulay ng salita. Bigyan kami ng kaunawaan, ng kaliwanagan. Salamat po, Panginoon, naway patuloy ka pong magbigay sa amin, O Diyos, ng pag-asa sa buhay nito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At meron po tayong tatlong puntos na pag-uusapan sa hapong ito. Una po, clarity. The nature of the resurrection. Ang unang bagay po na ipinapakita ni Pablo sa talatang ito ay ang malinaw na katotohanan tungkol sa likas na katangian ng muling pagkabuhay. Sa mga talata 50 hanggang 53, ipinapaliwanag niya kung ano ang kailangang mangyari bago makapasok ang mga mananampalataya sa ganap na kaluwalhatian ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Isinulat niya ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang nasisira ay magmamana ng hindi nasisira. Sa unang pagbasa, maaaring nakalilito ang mga salitang ito. Maaaring isipin ng ilan, sinasabi ni Pablo na walang lugar ang ating katawan sa walang hanggang o kaya na may likas na masama ang katawan mismo. Ngunit hindi ito ang ibig sabihin ni Pablo. Sa buong kabanatang ito, ipinagtatanggol niya ang doktrina ng muling pagkabuhay ng katawan. Hindi niya itinuturo ang pagtalikod sa katawan, kundi ang pagbabago nito. Ipinapaliwanag ni Pablo na ang ating kasalukuyang katawan ay nasisira at mamamatay. Iyan po ang realidad ng buhay. Ang ating katawang talagang ito, kung saan siya nanggaling sa lupa, babalik din doon. Hindi nananatiling buhay ang katawang ito ay sadyang mamamatay. Ang mga ito ay saklaw ng kahinaan, karamdaman, pagtanda at kamatayan dahil sa epekto ng kasalanan. So dahil sa epekto ng kasalanan, maranasan natin yung mga bagay, kahit pa ayaw natin, ito ay mangyayari ayon sa itinakda ng Diyos, ayon sa kanyang panuntunan, at ayon doon sa araw talaga kung kailan tayo ay mawawala sa mundong ito. Lahat ho yan ay epekto ng kasalanan. Mula pa nang nagkasala si Adan, ang bawat katawan ng tao ay nagdadala ng bakas ng katiwalian. Gaano man tayo kalusog, kalakas, kabata sa ating paningin, ang ating mga katawan ay unti-unting humihina at nasisira. Nung pong Martes, nag-reflect ako, naisip ko, sabi ko, 50 na ako, sarado. Sabi kong ganon. Bakit matanda na rin yata ako? Bagamat napapansin ng iba, talaga nang matanda na because of my eyeglasses, So, makapal ang salamin ko. Pero yung pakiramdam ko, sabi ko, kung ang lifespan ng tao ay 70, meron na lang akong 20 years. Bigla ho akong kinabahan. Sabi sa akin ng asawa ko, anong ikatatakot mo? Talagang natanda tao. Hindi, ewan ko. Bigla na lang dumating, dati naman hindi, lagi ko sinasabi sa'yo, ready naman ako. Mga kapatid, iyon talaga ang buhay ng tao. Wala tayong, bagamat, ewan ko kung sinong matutuwa pag talagang may isip. Siguro kung halimbawa sa ospital, nakikijoin yung tao. So kung siguro kung sa ospital, sasabihin, Pastor, meron ka na lang 3 buwan para mabuhay. Baka 3 weeks pa lang, baka mauna na ako. Baka mauna na. Normal sa tao yung natatakot ganun talaga. Wala kang magagawa. And that's the reality of life. Yung talagang katotohanan ng buhay Kahit pa ayaw natin, dadako at dadako, o darating tayo doon sa ayaw nating mangyari sa atin. So ito po yung sinasabi ni Pablo, gaano man tayo kalusog, kalakas o kabata sa ating paningin, ang ating mga katawan ay unti-unting humihina at nasisira. Naranasan natin ang sakit, karamdaman, pagkapagod, at sa huli ay kamatayan.
Kaya bago manahin ng mga mananampalataya ang walang hanggang kaharian ng Diyos, kinakailangan munang may mangyari. Ang mga katawang ito na may kamatayan ay kailangang mabago. Kaya pinahayag ni Pablo, ang mga patay ay bubuhaying magmuli na hindi na masisira at tayo ay babaguhin. At sinabi pa niya, sapagkat ang nasisirang ito ay dapat magbihis ng di nasisira. At ang may kamatayang ito ay dapat magbihis ng walang kamatayan. So, darating yung panahon, ano po, sa huling araw, bubuhayin muli ang mga patay at magkakaroon ng glorified body. Ano po? Yung perfectong katawan. So marahil, pag binuhay ako ba, malinaw na mata ko. Ano po? Perfecto na eh. Hindi ba? Wala nang kapintasan. Glorified ang body natin. So pag inisip mo sa isang banda, parang nakaka-excite din, ano? Pero pagka inisip mo din, parang nakakatakot ding mamatay. I'll be honest, ano po ako, may panahon ako na parang malakas ang loob ko, may panahon na parang hindi pa ako ready. Kasi normal sa tayo, nag-iiba yung isip. May depende sa iyong nararamdaman. Pag parang pagod ka na, parang ayaw mo nang mabuhay. Pero parang pag ang saya naman ng buhay mo, parang ayaw pa namang mamatay. Hindi ho ba? Kung tayo nakadepende lang sa ating nararamdaman, malabo ang ating pag-asa. Pero ito po yung sinasabi ni Pablo pansinin natin ang diin sa salitang pagbabago. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang simpleng pagpapatuloy ng kaluluwa matapos ang kamatayan. So, yun po kasi yung sinasabi ng iba o iniisip ng hindi naliliwanagan. Ibig sabihin, hindi malalim sa pagkaintindi sa salita ng Diyos. O maraming tao ang nag-iisip ng walang hanggan ay ang isang espiritual lamang na kalagayan na para bang ang mga mananampalataya ay magiging mga espiritong walang katawan na lumulutang sa langit magpakailanman. Hindi ba ganun ang kaisipan ng iba? Na kaya yung kaisipan ng iba pag namatay o pag-alagala pa yung espiritu. Hindi ba? Pero tayo hindi na ganun ang ating kaisipan. Ngunit higit na mayaman at maluwalhati ang itinuturo ng kasulatan, nilikha ng Diyos ang tao na may katawan at kaluluwa at layunin niyang tubusin ang buong pagkatao. Ang muling pagkabuhay ay nangangahulugan na tatanggap ang mga mananampalataya ng niluwalhating katawan na ganap na angkop sa buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. Ito po mismo ang ating ipinahayag sa Heidelberg Catechism, tanong at sagot 57. Doon ay ating ipinahayag na ang ating mismong laman ay bubuhayin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Muling pagsasamahin sa aking kaluluwa o sa ating kaluluwa at gagawing katulad ng maluwalhating katawan ni Kristo. So ito po ay napakahalaga. Napakahalaga ng mga salitang ito. Hindi sinasabi ng catechism na bibigyan tayo ng ibang katawan. Sabi doon, bubuhayin at gagawing glorified body. Wala ng kasalanan, wala ng kapintasan yung ating katawan. Hindi kagaya ng ating laman ngayon, itong ating katawang to, makasalanan to. Ano po? Ang parehong Diyos na humubog sa atin sa sinapupunan ng ating ina at nakikilala sa bawat detalye ng ating buhay, siya ring magbabangon sa ating mga katawan mula sa libingan. Kung paanong si Kristo ay tunay na nabuhay na magmuli sa ikatlong araw, gayon din ang kanyang bayan ay tunay na bubuhayin muli. O yung kanyang church. Pag sinabi yung church, tayo yun. Grupo ng mga mananampalataya. Gayunman, may isang mahalagang pagkakaiba ng muling pagkabuhay na katawan kumpara sa ating kasalukuyang katawan. Ito ay magiging niluwalhati at sinasabi po sa Pilipos, Kabanata 3, talatang 21, na si Kristo'y magbabago sa ating abang katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan.
So sabi ko, pagka in-imagine natin o ating inisip, parang masarap siyang isipin. Ano po? Para bang pagka talagang mabigat na, Lord, eto na, parang gusto ko nang danasin ang bagay na yon. So, mangyayari naman talaga to, depende lang at ayon sa itinakda ng ating Panginoon. Isipin natin ang kahulugan nito. Ang bawat kahinaang nagpapahirap sa atin ngayon ay tuluyan ng mawawala. At wala ng karamdaman, wala ng sakit, wala ng kapansanan, wala ng pagtanda, at wala ng kamatayan. Ang mga katawang mahihina ngayon ay magiging malalakas, at ang katawang dinungisan ng kasalanan ay magiging maluwalhati. Ang mga katawang nasisira ay magiging hindi na masisira kailanman. So napakalaki ng halaga o kahalagahan ng katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, though minsan nagiging dependent tayo doon sa ating kaperahan, sa ating mga material na meron tayo bilang tao, pero ang sinasabi ng Biblia, may hangganan ng mga bagay na yon. Pero itong sinasabi ni Pablo, sa atin bilang mananampalataya, lahat ng bagay na ating nararanasan sa mundong ito, o matinding paghihirap man na ating naranasan, ang lahat na ito ay mapapawi sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang lahat ng bagay na parang hindi na natin kaya sa kasalukuyan, ito ho, ang sinasabi ni Pablo, tingnan natin kung ano ba ang magandang handa o pagbabagong gagawin ng Panginoon sa atin. And that's the advantage ng lahat ng mga mananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, may problema ka na, ang dahil pang dinadala sa buhay mo, hindi ka pa mananampalataya, edi wala kang hope, wala kang pag-asa, wala kang tinatanaw na magandang mangyayaring gagawin ang Panginoon sa iyong buhay. Pero salamat, dahil mananampalataya, alam natin ang katotohanan ng magaganap sa buhay ng isang mananampalataya. Ang ating kasalukuyang kalagayan na hindi ang ating magiging kalagayan, magpakailanman iba. Malinaw po sinasabi, iba ang ating magiging kalagayan. Nangako ang Diyos ng ganap na pagdunumbalik sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya naman, kahit sa gitna ng pagdurusa, mayroon tayong dahilan upang umasa, maaari nating nagpasan sa ating paningin ang mga kahinaan ng buhay na ito at asamin ang kaluwalhatiang darating na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. So napakagandang pangako at pag-asa na ating tinatanaw. Pangalawang bagay, certainty, the victory of Christ. Matapos ipaliwanag ni Pablo ang kalikasan ng muling pagkabuhay, itinuon naman niya ang kanyang pansin sa katiyakan nito. Paano natin malalaman na ang mga bagay na ito ay tunay na mangyayari? Paano tayo makakatiyak sa mga pangako ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan ay hindi lamang mga pag-asang likha ng ating kaisipan? Ang sagot ni Pablo ay matatagpuan sa tagumpay ni Jesucristo. Sa mga talatang 54 hanggang 57, ipinahayag ni Pablo ang isa sa pinakadakilang tagumpay na naitala sa kasulatan. Isinulat niya, naluluna ang kamatayan sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang mga salitang ito ay puno ng katiyakan. Sapagkat nakasalig ang mga ito sa natapos na gawain ni Kristo. Ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan dahil sa kasalanan. Mula nang mahulog si Adan sa kasalanan, ang mga bawat tao ay napasailalim sa kamatayan. So, yun yung dahilan kung bakit ang isang tao gusto yung pang mabuhay ng matagal, wala nang magagawa. Kahit pa sabihin marami kang pera, so talagang darating ang kamatayan. Ang kamatayan ay hindi bahagi ng original na paglalang ng Diyos. Maganda naman talaga ang plano ng Diyos. Subalit nung nagkasalang tao, so iyon, ang kabayaran ay ang kamatayan. Ito ay bunga ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ang tibo ng kamatayan ay mga kasalanang sapagkat ang kasalanan ay nagdadala ng pagkakasala, paghatol at kaparusahan. Ngunit bumalik
si Kristo sa libutan upang harapin ang kasalanan minsan magpakailanman sa krus. Ay pinasan niya ang pagkakasala ng kanyang bayan. At napag-aralan na po natin ng maraming beses na dapat hindi ang Panginoong Hesus ang napako, kundi tayo bilang makasalanan. Tinis niya ang puot ng Diyos laban sa kasalanan upang ang makasalanan ay mapatawad at maipagkasundo sa Diyos. Pagkatapos sa 3 araw, siya ay nabuhay mula sa mga patay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang himala. Ito ay isang pagpapahayag ng tagumpay. Sa kanyang pagbangon mula sa libingan, tinalo ni Kristo ang kasalanan, si Satanas at ang maging kamatayan mismo. Dahil tinalo na ni Kristo ang kamatayan, ang mga mananampalataya ay maaaring magkaroon ng ganap na katiyakan tungkol sa kanilang muling pagkabuhay sa hinaharap. Ang ating pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa kakulungan ng tao damdaming panrelihiyon. Ito ay nakasalig sa isang makasaysayang katotohanan. Tunay na matay si Jesucristo at tunay din siyang nabuhay na magmuli. Ang ating muling pagkabuhay, ang katiyakan na ang lahat ng kabilang sa Kanya ay bubuhayin ding muli. Tulad ng sinabi ni Pablo sa unang bahagi ng kabanatang ito, si Kristo ang unang bunga ng mga namatay. Kung paanong ang unang bunga ng ani ay garantiya na darating pa ang natitirang ani, gayon din ang muling pagkabuhay ni Kristo ay garantiya na muling pagkabuhay ng kanyang bayan. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Jesus sa aklat ng Juan, Kabanata 14, talatang 9, sapagkat ako'y nabubuhay, mabubuhay rin kayo. Napakagandang pangako nito. Ang katiyakan ng ating hinarap ay hindi nakasalalay sa ating lakas, sa ating katapatan o sa ating kakayahang magtiis hanggang wakas. Ito ay lubos na nakasalalay kay Kristo. Kung si Kristo ay nanatili sa libingan, wala sana tayong pag-asa. Ngunit dahil siya'y nabuhay, ang ating hinaharap ay tiyak. Tiyak at ligtas. Ang walang lamang libingan ay nagpapatunay na ang mga pangako ng Diyos ay hindi maaaring mabigo. Napakahalaga ng katiyakang ito, lalo na kapag tayo ay umaharap sa mga panahon ng pag-aalinlangan at takot. Ang mga pagkakataon na ang mga mananampalataya ay nakakaranas ng pakikibaka, maaari tayong magtaka kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Maaari tayong matakot sa kamatayan o mag-alala para sa ating mga mahal sa buhay. O maaari pa nga nating tanungin kung sapat ba ang ating pananampalataya. Sa mga gatong pagkakataon, inililihis ng kasulatan ang ating paningin mula sa ating sarili at itinutuon ito kay Kristo. Ang ating katiyakan ay hindi matatagpuan sa lakas ng ating pananampalataya, kundi sa lakas ng ating tagapagligtas. Ang nabuhay na magmuling si Kristo ay naghahari sa kanan ng Ama, at dahil siya ay naghahari, ang bawat pangako ng Diyos ay tiyak at matutupad. Sigurado po iyon. Pangatlong bagay at kahuli-hulihan, comfort the hope of eternal life. Matapos ipakita ni Pablo ang kalinawan ng muling pagkabuhay at katiyakang nakabatay sa tagumpay ni Kristo, itinuro naman niya ang kaaliwang dulot ng mga katotohanan ito. At sa talata 58, tinatapos niya ang kanyang paliwanag sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga mananampalataya na maging matatag, hindi matitinag at laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit maaaring magtyaga ang mga Kristiyano ay dahil alam nilang ang kanilang pagpapagal ay hindi walang kabuluhan o hindi nasasayang.
Ang hinaharap na ipinangako ng Diyos ay magbibigay ng kabuluhan at layunin sa ating buhay sa kasalukuyan. Dinadala tayo nito sa Heidelberg Catechism, Tanong-Sagot 58, na nagtatanong, paano ka inaaliw ng artikulo tungkol sa buhay na walang hanggan? Nagsisimula ang sagot sa pagsasabing, yamang nararanasan ko na ngayon sa aking puso ang pasimula ng walang hanggang kagalakan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang bagay na tatanggapin ng mga mananampalataya sa hinaharap. Ito ay nagsisimula na. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay pinag-isa sa Kanya at naging kabahagi ng Kanyang buhay. Naranasan na natin ang kagalakan ng kapatawaran. Tinatamasa na natin ang pakikisama sa Diyos. Taglay na natin ang kapayapaan sa Kanya. Ang mga pagpapalang ito ang pasimula ng walang hanggang kagalakan. Gayunman, ang naranasan natin ngayon ay paunang lasa lamang ng darating. Ipinagpapatuloy ng Catechism ang paglalarawan sa hinaharap bilang ganap na kaligayahan na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng taenga, at hindi pa sumagi sa puso ng tao. Ang mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw sa 1 Korinto, Kabanata 2, Talatang 9, at nagpapaalala sa atin ang kaluwalhatiang naghihintay sa mga mananampalataya ay higit pa sa ating nauunawaan o maunawaan. Bahagya lamang natin itong maiilarawan sapagkat hindi kayang ganap na maunawaan ng ating isipan ang kadakilaan nito. Binibigyan tayo ng kasulatan ng ilang sulyap ng kaluwalhatiang iyon. Sinasabi sa pahayag Kabanata 21 na ang Diyos ay tatahang kasama ng Kanyang bayan. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, pagdadalamhati, pagtangis o sakit. Ang sumpa ng kasalanan ay tuluyan ng aalisin. Makikita natin ang Diyos ng mukhaan at tatamasahin natin ang ganap na pakikisama sa Kanya. Ang ating pagsamba ay magiging malaya sa anumang hadlang. Ang ating kagalakan ay magiging ganap at ang ating pag-ibig sa Diyos ay magiging sakdal. Pupurihin natin siya magpakailanman ng walang kapaguran at walang kasalanan. Napakalaking kaaliwan ito para sa mga mananampalatayang nabubuhay sa isang nahulog na mundo. Maari o marami sa mga anak ng Diyos ang may mabigat na pasanin. Ang ilan ay nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang ilan ay nakikipaglaban sa karamdaman, kalungkutan, pagkabalisa at pagkabigo. Ang ilan ay nagtitiis ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Sa ibang bansa po, maraming ganon. Sa panahon natin, di pa naman ganon katindi ang pag-uusig. Ano po? Pero yung pananampalataya, makikita pa rin sa kanila. Ang iba sa tukso at kasalanan, ngunit pinapaalala sa atin ng pangako ng buhay na walang hanggan, na wala sa mga pagdurusang ito ang mananalig sa magpakailanman. Darating ang araw na matatapos ang lahat ng pagdudurusa, ng pagtitiis, papahirin ang bawat luha, pagagalingin ang lahat ng bawat sugat, aalisin ang bawat pasanin. Ang hinaharap ng mananampalataya ay hindi kalungkutan, kundi kagalakan. Hindi sakit, kundi pagpapala, hindi kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, itinuturo ng linggo ng Panginoon, 22, ang ating mga mata lampas sa mga paghihirap ng kasulukuyang buhay na ito at itinutuon ang mga ito sa pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, binibigyan tayo ng Diyos ng malinaw na pagkaunawa tungkol sa muling pagkabuhay ng katawan. Itinuturo niya sa atin na ang mismong laman ay bubuhayin muli at babaguhin upang maging maluwalhating katawan na katulad ng kay Kristo.
Binibigyan niya tayo ng katiyakan sa pamagitan ng tagumpay ni Jesucristo na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng kanyang krus at muling pagkabuhay. At binibigyan niya tayo ng kaaliwan sa pamagitan ng pangako ng buhay na walang hanggan na nagbibigay sa atin ng katiyakan ang ganap na kaligayahan at pagpapala ay naghihintay lahat ng kabilang sa Kanya o ang lahat ng mananampalataya. Kaya nga, harapin natin ang hinaharap hindi ng may takot kundi mayroong pananampalataya. Tinitiis natin ang mga pagsubok sa kasalukuyan ng may pag-asa. Maglingkod tayo sa Panginoon na may katatagan. Nalalaman na ang ating pagpapagal sa Kanya ay hindi kailanman mawawala ng kabuluhan o mawawala ng kabuluhan. At buong pananabik nating hintayin ang araw ng pagbabalik ni Kristo kung kailan ang mga patay ay bubuhayin muli na hindi na masisira at kung kailan tayo ipapasok sa ganap na kagalakan at buhay na walang hanggan sa presensya ng ating Diyos. Sapagat dahil si Kristo ay buhay, tayo rin ay mabubuhay at dahil tinalo niya ang kamatayan ay hindi kailanman magkakaroon ng huling salita laban sa mga kabilang sa Kanya.